Okay, klase. Klase, settle down, settle down. Pakitabi na po ang mga bagay na hindi natin kailangan sa klaseng ito. Thank you, thank you. So magandang umaga, klase. Kumusta naman ang lahat? Okay lang, okay lang. Nakakatawang pakinggan na okay lang ang lahat. Dahil sa araw na ito, magkakaroon tayo ng panibagong lesson or panibagong topic at usapin. No? Huwag kayong mag-alala, patungkol pa rin ito sa ICT. No? Ngunit may mga panibago lang na lesson at mga usapin na need nating pag-usapan ngayong umaga. No? May mga nais kayong itanong o ibahagi sa klase, huwag kayong mahihiyang magtaas ng kamay. No? So, sir, may gusto po akong ikwento or sir, may gusto po akong i-share. O tatawagin ko naman kayo, maging patient lang kayo. So maraming salamat. So bago ang lahat, nais ko muna magpakilala. Ako si Ginoong Sir Edmund Hilary S. Binzon, or you may call me Teacher Sir or Teacher Edmund. At ako ang magiging guro nyo para sa umagang ito. Okay, ngayon nakapag-settle down na ang lahat and kilala nyo na rin ang gurong nasa harapan nyo ngayong umaga. Tayo tutungo na para sa ating talakayan. Can someone please read kung ano yung nasa screen natin ngayong umaga? Tama, ito ay ang trends and issues sa ICT. At ito ang magiging sole topic natin ngayong umagang ito. So, ano nga ba ang ating learning competency pagdating dito? Ito ay ang discuss the engaging trends and issues sa ICT. So kasi sino dito yung mahilig gumamit ng Facebook, ng YouTube, ng Instagram, ng X, Twitter, at YouTube. So, ngayon, alam ko marami sa atin ang talagang nag-keep up kung ano yung mga trends dito sa social media na to, no? Kasi gumagamit tayo nito araw-araw to communicate, to post new pictures, to update everyone, and etc. etc. No? Sobrang lawak ng social media and sobrang dami yung news. Diba? So ngayon, for our objectives, unang-una, distinguish between factual and fallacious information. So alam ko, marami sa atin ngayon, as grade 7, gumagamit tayo ng napakadaming information para sa ating mga assignment. Tama? Tama. And paano natin masisigurado kung information na ginagamit natin ay legit, totoo, at trustworthy? O kaya naman ito ay hindi isang peke, outdated, at higit sa lahat, AI-generated. So, kailangan natin ma-distinguish kung ano yung pinagkaiba nitong totoo sa pekeng informasyon. Pangalawa naman natin, objective ay ang differentiate artificial intelligence, AI, or human intelligence. So, as mentioned kanina, ang ating mga information. No, need natin itong ma-differentiate sa isa't isa. Kung paano natin makikita kung isang bagay ay AI-generated at totoong tao ang gumawa. Dahil alam ko, bilang isang social media user, marami ako nakikita AI-generated na mga gawa. Maaaring ito ay pictures, essays, at higit sa lahat, mga information. No, sobrang dali na lang mag-generate ng AI. At higit sa lahat, analyze the trends and critical issues in the ICT sector. No, sa dulo, marirealize natin bakit sobrang halaga na malaman natin kung ano yung mga trends, yung mga issues sa ICT. Bakit? Kasi balang araw, magagamit natin yan. No, maaring hindi ngayon, pero panigurado ako, magagamit natin yan. Hindi lang para sa sarili natin, kung hindi para na rin sa ating mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay, at sa mga makikilala natin sa susunod. Malinaw ba ang lahat, klase? May mga nais ba kayong itanong? Mga clarification na gusto nyong i-clarify upang tayo makapag-move on na? Wala? Simula na. Tayo ay mag-activity na. Ayan. As I mentioned kanina, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. No? Related ito sa ating magiging discussion later. No? Para magising-gising naman kayo. So, sino dito ang mahilig gumamit ng social media? Sino nga ulit yun? Taas sa mga kamay? Ang dami, no? Active na active talaga kayo. Ngayon,
Tumayo muna ang lahat at iurong ang ating mga silya sa gilid ng classroom ng tahimik. Huwag itulak, buhatin. Ayan, yung okay na, manatili munang nakatayo, wala mong magkukulitan, wala mong magtutulakan. No, simple lang naman ang ating aktibidad ngayong umaga. So, ito ay siguro alam niyo na rito real or pare. Ngayon, ang gagawin lang natin ay simple. Magpapakita ako ng mga imahe dito sa ating screen. At kung sa tingin nyo, real, pumunta sa aking kanan. Kapag pake naman, hindi tayo pupunta sa aking kaliwa. Any clarification? Mga katanungan ba? Gets ba? Okay. Uulitin to. Kapag real, sa aking kanan. Kapag pake naman, tayo ay pupunta sa aking kaliwa. No, real, kanan, pake, kaliwa. So ngayon, sisimulan na natin ang activity natin mula sa number 1. Ito ay isang image of a dawn marine layer of fog hovering in a valley. Real or pake? Napakahusay naman, klase. So bakit real? Bakit hindi? Bakit pake? Tingin nyo. Ang galing, nakita agad nila. So para sa ating namang number 2, image of a Death Valley National Park sa California. Oh, ang galing! Real siya, guys! No, bakit siya real? Tingin nyo. Ano yung pinagkaiba niya sa pake? Gawa ng details. Nakita agad nila. No? Magaling itong mga estudyanteng to. Number 3, isang imahe ng Apple Steve Jobs Theater. Ayan na, ayan na. Oh, ang galing! Pake! So, bakit pake? Kasi nakita daw nila yung totoong theater. Nakapunta na daw sila. Sheesh! Ang galing! So, number 5. An image of the crowd at the outside lands. Bakit real? Bakit real? Tama, point taken, no? Medyo halata yung pagkaka-AI generate. Number 6, man at a campsite. Medyo hati tayo dun bakit real? Bakit pare? Kasi hindi tama yung pagkakagawa ng AI. Ngayon, dito naman, image of 3 women in a cafe. Ang galing, nahulaan agad nila. Napakahusay naman. Para sa ating number 8, ito ay pake ulit. Number 9, mother and son at a refugee camp. Nako, medyo hati ulit ang ating bakit real ulit? Okay, tama. Bakit pake? Ating sagot ay ang galing! Magaling itong mga nasa slide na to. Feeling ko sila yung mananalo ngayon. Keep up guys, keep up. Para sa ating number 10, kahuli-hulihang activity, image of an avocado toast. Ayan. Naku, parang hirap na itong maglaan Parang real na real no? Ba't wala nga sa real? Kasi sila ay pake. Napakahusay naman, klase. Ang galing naman nilang humula. Ayan, so ngayon, pwede na kayo bumalik sa inyong mga upuan. Pakiayos na po ang lahat. Pakiayos na. Ayan, so settle down. Uminom ng tubig kung kinakailangan. Huwag magpakapagod, may lesson pa tayo mamaya. Ayan. So ngayon, okay na ang lahat. Alamin natin, bakit nga ba sobrang halaga na ma-distinguish natin ang ating bakit sa ating real. Ayan, napakahusay naman talaga ng klase nito. Okay, settle down na ulit. Ayan. So ngayon nakita niyo na bakit napakahalaga na malaman natin ang mga trends, ang mga issues sa loob ng ICT.
nakita na rin natin bakit kailangan alam natin ang mga bagay na ito. Dahil kung hindi, mas mabilis nakakalat ang misinformation, mga pekeng larawan, at marami pang ibang bagay na talagang makakasira ng buhay natin kung hindi natin makita na may something wrong dito sa information na ito. So, pakibasa nga po, number 1, Information Communication Technology or ICT encompasses all technologies used to handle telecommunication. Continue reading. Ayan. So, pag sinabi natin ICT, siya yung nag-encompass ng ating telecommunication, broadcast media, intelligent building management systems, audiovisual processing, at mga network-based control. Ibig sabihin, dito tayo nagkakaroon ng palitan ng information, palitan ng mga salita, palitan ng mga information na nais natin gamitin, ipakalat, at higit sa lahat, ipasabi sa iba. So, pag sinabi naman natin trend, ito ay yung mga nauuso, mga sumisikat sa panahon natin ngayon. Kagaya ng paglalaro ng mga sikat na online games, paggamit ng mga de-handle na e-fan, at mga iba pang bagay na patuloy na magbabago or patuloy na umuunlad. Ngunit, pagdating naman sa ICT, mayroon din tayo tinatawag na technological trends. Ito ay kung saan patungo ang ating mga technology or teknolohiya habang ito ay nag-a-adapt or umuunlad. Ibig sabihin, the more na dumadami ang trend, the more na nag-a-adapt ang ating technology. So, ayan. Okay, basa nga po. Trends can be defined as the general direction, sometimes changing. So, technological trend, as mentioned ko kanina, in ICT, refers to the direction in which technology is evolving and being adapted to. So ngayon nakita na natin kung ano ang ating mga need malaman at higit sa lahat kung ano nga ba ang ating mga technological trends. So na-mention ko kanina yung mga trends at mga issues. So ngayon magsisimula muna tayo sa ating lesson sa ating mga trends. So number 1, makikita natin dito, intelligence and machine learning. And machine learning, ibig sabihin, AI or, anyone? Yes. Artificial intelligence na napakahusay. Kasi na dito mahilig gumamit ng Grammarly, ng mga grammar correction na websites, no? Yung mga websites na mayroong AI kahit paano. No, aminin natin, ito ay nakakatulong, no? Kahit ang mga simpleng schoolworks natin, yung mga grades natin unti-unting tumataas dahil tayo tinutulungan ng AI kahit paano. Ngunit, tandaan nyo, huwag natin aabusuhin ang paggamit ng AI. Dahil mawawalan tayo ng ating critical thinking skills. Huwag tayong mag-rely sa mga artificial intelligence. Na huwag tayong pumunta kay ChatGPT. ChatGPT, generate me a 450-word essay. Huwag ganon. Matuto tayong tumayo para sa ating mga sarili. Gamitin lang natin ang mga AI parang pang-assist lang sa mga bagay-bagay natin. Huwag tayong umasa sa kanila. Dahil tayo ay nawawalan ng ating critical thinking skills. Tigit sa lahat ng mga creative skills rin natin. No? Tandaan niyo yan. So, pagdating naman natin sa number 1, ito yung paggamit ng AI na sa mga healthcare, sa mga finances, no? Para mas mapadali ang mga ganitong bagay. No? Gaya ng mga robots. Diba sa Japan, nag-i-invest na sila sa mga ganung bagay, no? Kasi nakakatulong siya. No, kung aware ba kayo sa Japan na nagde-decline na yung birth rate doon, nag-invent naman sila ng machine. No, para kahit pa paano ma-keep up yung kanilang labor work sa kanilang population. Maliwanag ba? Clarification? Okay, so number 2, pakibasa. Ayan. Internet of Things or connectivity of devices and its implications. So pag sinabi natin dito, simple lang. Connectivity of devices. Ibig sabihin, lahat ng ating devices, connected sila through, yung nagko-connect sa atin? Yes, internet. Napakahusay. Ayan, so connected tayo. Ibig sabihin, lahat ng pinopost mo sa social media, lahat ng pinapakita mo, lahat ng sinesearch mo, makikita yan. Kaya kailangan natin maging maingat, maging mabusisa, at higit sa lahat,
magdahan-dahan kung tayo gusto natin mag-share ng mga bagong information. Dahil nga connected tayo sa isa't isa, friends tayo sa Facebook, pina-follow mo siya sa Instagram, ibig sabihin ay makakakita ng mga ginagawa mo. So be careful. Number 3, 5G technology or enchanted speed and connectivity. Ibig sabihin, pag 5G na, dito na yung mas mabilis. No, mas mabilis dumadating yung information natin. No, parang kakasid mo pa lang or kakasearch mo pa lang sa Google. Maya-maya, andyan na agad. No, hindi ka na mag-aantay ng 2 minutes, 3 minutes, no? Enhanced speed. Ibig sabihin, napakabilis nang dumating ng information sa atin, no? Without having to worry na mag-aantay tayo ng matagal. No, number 4, cloud computing. Shift towards cloud services and benefits. So, simple lang yan. Pag sinabi natin cloud services, to ay tama. At mga benefits na to. Meron tayong natawag na cloud storage kung saan doon tayo pwede mag-store ng files without having us to store in our actual data pack. Makakatipid tayo ng storage kung gano'n yung situation. Ngayon, number 5, meron tayong tinatawag na cybersecurity advances. Pakibasa nga ba? Ano ito? Okay, ito yung growing importance of cybersecurity measures. So dati, yung mga bago-bago pa lang yung ating internet, yung mga websites, syempre, kalat na kalat yung pang-hack kasi sobrang daling ma-hack. No? Sobrang daling makakuha ng information mula sa ibang tao. Kaya nagkaroon ng cyber security. No? Dito umuso yung mga bagong steps, bagong paraan, di ba? Para mas mas safe keep natin yung ating mga information dahil sa cyber security, no? So hindi na tayo matatakot kung iwan lang natin yung Facebook natin sa mga phone natin nang hindi nagla-log out. Kasi alam natin na tayo lang yung nakakaalam nun. So, at sobrang daming steps, no? Hingin pa sa yung email, hingin pa sa iyo yung cellphone number mo, hingin yung confirmation code. Oh, diba? Sobrang dami bago pa nila makuha yung information tungkol sa'yo. Nakakatawa yung mga bagong trends dito sa ating ICT. No? So, ang dami nga talagang nauusong trends dito sa loob ng ating ICT. So, at marami pang ibang hindi natin mention, pero sobrang lawak lang talaga ng mga nauso pa dati pa lang. Nagkaroon tayo ng mga convergence, ng mga mobile technologies, ng social media, ng assistive media, at marami pang iba na talagang nakakatulong sa atin, nakakatulong sa akin, nakakatulong sa mga estudyante natin, at higit sa lahat, sa mga susunod na henerasyon pa. Ngunit, huwag natin kakalimutan sa pagtaas ng trends, pagtaas rin ng letter I, issues. No? Dahil tumataas ang trend, no? Di may iwasan na magkaroon ng butas ang mga bagay na ito. No? Gaya ng mga issues na di mabilang-bilang. So, unang-una sa lahat, pakibasa. Yan, cybersecurity and privacy concern. So, paano ba natin masusukat kung safe ba talaga ang mga cybersecurity at privacy natin sa isang website? So, parang hirap malaman no? So, porque hindi ba tayo na-hack, ibig sabihin safe na ba yun? Paano naman yung kumpanya na may-ari nun? Siyempre, alam nila yung password natin. Paano natin silang pagkakatiwalaan? Tanong. Diba? Paano natin ma-measure na safe ba talaga ang ating information sa isang website? Sagot. Anyone? Paano natin siya ma-measure? Yes? Pwede na. Mahirap lang talagang malaman kung paano natin to maiintindihan. No? Pero dahil nga sa sagot mo na marami naman gumagamit and wala pang nagkakaroong issue, no, valid naman ang mga naging sagot nyo. No? Pero in the end of the day, let's still be conscious and maging maingat sa paggamit ng ating information. No? Dahil in the end of the day, baka tayo ay mapahamak din. No? So be careful and be choosy kung anong information lang yung ilalagay ninyo sa mga
websites. So number 2, ethical artificial intelligence. So, na-mention ko kanina kung ethical pa ba ang paggamit ng AI, no? Sa mga bagay-bagay, no? Kung gaya na sabi ko kanina, ChatGPT, generate me 450 word essay. Oh. Oh. Diba? Ethical pa ba yun? Hindi na yun gumagawa ng assignment mo eh. Si ChatGPT na eh. Diba? O kaya, ChatGPT, generate me a 1,000 word essay about BBM. O, sino gumagawa ng assignment? Ikaw? Or si ChatGPT? Si ChatGPT. So, paano natin ma-measure yung ethics natin doon? No? Medyo unethical na rin pag mga ganun, di ba? Kailangan maging balance pa rin tayo. Gaya nga nasabi ko kanina, huwag mag-rely sa AI. Number 4, digital addiction. Ayan, yan. O, yung mga nagsiselfon sa likod. O, nako, bitaw-bitawan yan, makinig dito sa klase natin ngayon. No, bawas-bawasan ang ating mga screen time. No, makipag-usap tayo sa ating mga kaklase, gumawa ng mga bagong kaibigan, lumabas-labas, huminga ng napaka-bangong hangin, no? Maglakad-lakad sa park, no? Bitawan muna ang mga cellphone at makipag-interact, no? Kasi magiging unhealthy yan eh. Di ba? Sa katawan mo, sa physical health mo, sa mental health mo, tsaka yung mga information na tinetake in mo, no? Iwasan natin ang mga ganyan, no? Iwasan ang mga excessive or mga nakaka-addict na bagay, especially sa ating mga cellphone. No? Gets ba? No, ayan, lumabas-labas kayo, makipag-usap sa mga klase, bitawan ng mga cellphone, okay? Okay, so number 5, digital divide and inclusion. Pag sinabi natin digital divide, ito yung mga gap between, no, yung mga pinagkaiba-iba. No? So maaaring ako, may cellphone lang ako. Pero kayo, may mga laptop na kayo. No, ayun magkakaroon tayo ng digital divide. No, may mga pagkakaiba-iba. Na mas may access sa'yo sa mga bagay na wala akong access. Kasi naka-cellphone lang ako. Which means, limited lang yung storage ko, yung data ko, yung connection ko, and etc. etc. Kayo, naka-laptop kayo. Ibig sabihin, pwede kayong umaccess sa kahit anong information na gusto nyo. Diba? Tapos, ang laki-laki ng storage nyo. Diba? Sobrang laki ng digital divide natin. Kaya lang, yung cellphone ko, pwede kong dalhin kahit saan. Yung laptop nyo, pwede rin. Pero yung akin, pwede kong labas. Diba? O, advantage ko pa rin yun. Pero mas may advantage pa rin kayo. Yan. So, number 6, skills gap. No, pag sinabi natin skills gap, gaya nga rin nung kanina, no? Kung marunong ba ako gumamit ng laptop, diba? Ang laki ng divide natin. Kung ako, nasanay lang ako sa cellphone, edi sa cellphone lang ako. No? Kung wala akong laptop, sa cellphone lang din ako. Diba? Edi kawawa naman ako. O, kayo, naka-laptop kayo, mas marami kayong alam na skills. No? Marunong kayong mag-Control-C, Control-V, Control-Alt-Delete, Control-F. Diba? Ang laki ng divide between us. No? So, number 7, job displacement. Ayan, pinaka nakakalungkot dito ngayon sa issues natin is yung pagkawalan ng mga trabaho dahil sa AI. No? Take ChatGPT for an example. Marami tayong bachelors in English na nipapakahirap para sila na yung magko-correct ng grammar. Pero no, mas pinipili ng taong AI kasi mas accessible sila, mas madaling gamitin, at higit sa lahat, mas preferred lang talaga siya. No? Gaya ng mga nurse, mga doktor, no? Maaaring hindi natin alam, pero mamaya AI na pala, di ba? Yung mga machines. No? Imbis na marami tayong trabaho, mas napupunta lang sila para sa mga AI. Nakakalungkot, di ba? Kung isipin nyo, what if palitan ka ng AI? Di ba? What if AI na yung nagdadrive ng kotse mo? Di ba? Hindi nawalan ka ng trabaho. What if AI na yung teacher mo? What if AI ako? Di ba? Hindi natin alam. No? Kaya nakakalungkot na baka tayo mawalan tayo ng trabaho. Pinakaulit, intellectual property. No? Ito yung mga bagay na
pagmamay-ari natin through intellectually. So may mga clarifications ba? Any questions? Wala? Pakitaas ng mga kamay kung gusto mag-share. Yes, please. Pwede kayo mag-share? Tama. Tama naman siya, no? AI nakakatulong talaga siya sa pang-araw-araw natin. Pero, mas maiging bawas-bawasan natin to para hindi tayo masyadong maging reliant. No? Ano pa? Oh. Tama naman na hindi lahat kayang gawin ng AI. No? Pero, huwag natin kakalimutan na kung ano yung pinapakain natin sa AI, ayun din yung lalabas. No? Gets ba? Okay. Ano pa ang mga trends, issues na questions ninyo? Pakitaas lang ang mga kamay. Wala na? Wala na mga trends or issues? Clear na ba? Clear? Ayan. So, dahil yan ang katanungan sa mga ating na-discuss, tayo pupunta na sa ating application. Ito na magsisilbi bilang katapusan ng ating lesson bago tayo magkaroon ng panibagong activity. Ngayon, alam naman nating lahat na ang society ay patuloy na umuunlad, nagde-develop, nagbabago at higit sa lahat, mga panibagong trends ang nauuso. However, the more na dumadami ang trends, the more din na dumadami ang mga issue. As I mentioned earlier, may mga bagay na or may mga butas ang mga trends na ito. May mga flaws ang mga trends na ito. Kaya kailangan natin maging maingat, maging mabusisa sa paggamit ng internet. No? Kailangan natin mag-adapt again sa mga trend na ito. Alamin ang background ng trends na ito, kung ito ba ay safe, ito ba ay makakadulot ng something na masama against you. No? Tingnan muna ang magiging results. No? Huwag agad tayo sumunod kung ano yung mga trends dito. Okay? Pagdating naman sa issue, magiging sa itong threat. No? Kasi sobrang daling pumalat ng information, it can become a threat against us. No? Dahil sobrang lawak ng internet, kailangan natin maging maayos sa paggamit nito. Kailangan natin maging expert sa paggamit ng internet. Pinanganak na tayong may internet, kaya dapat alamin na natin kung paano natin ito magagamit. Hindi against us, but how to use it. No, for information, syempre tayo as students, kailangan natin ng information as much as possible. And because of that, tumataas ang AI. Tumataas ang paggamit ng artificial intelligence, which is why we need to be more careful. We need to separate kung ano yung factual sa mali. Now, madali nyo lang marirecognize yan, di ba? Naglaro nga tayo ng real life bakit na-recognize nyo agad. So, what's more to come, di ba? So, ibig sabihin, kaya na natin yan. Kaya natin ma-identify kung ano yung mali sa tama. Gets ba lahat? Number 1, kailangan natin mag-adapt sa society. Number 2, kailangan natin mag-ingat against sa mga trends at sa mga issues. Watch out sa mga issue. Number 3, identify natin yung mga factual sa mali. I-distinguish natin paano sila makikita agad. Madali na yan, di ba? Di ba? Kasi nakikita agad natin kung paano siya ginagawa. Kung alam na natin yun, padadalian na tayo sa paggamit ng information. No? Huwag tayo basta-bastang kumuha ng informasyon galing online. Gets ba? Now, syempre, dahil nga madaling kumuha ng information, no? Huwag natin gamitin agad. Mag-background check tayo. Tingnan natin kung saan galing yung information. Tingnan natin kung sino ang gumawa, sino ang nagsulat, credentials nila, at higit sa lahat yung publication nito. Siya ba ay nag-publish around this year? No? Kaduda-duda ba yung structure ng sentence nila? Laging basahin at unawain isa-isa ang mga article na gagamitin nyo. Ayan. Malinaw ba ang lahat so far? Now, alam ko marami pa rin ang gumagamit sa atin ng internet. And hindi natin maiiwasan ang paggamit or ang pag-itiwala sa cybersecurity, sa privacy, no? Let us still be careful kahit papaano. Now, alam ko,
safe naman sila, walang nangyayari, pero still, we need to be careful. Huwag tayo maging mindless clicker. No? Huwag agad-agad tayo magtitiwala sa mga binibigay nila. Huwag agad tayo magbibigay ng information natin. Maliwanag? No? Tandaan nyo, intellectual property is crucial. No? Pag may-ari mo pa rin yan. Kaya kung may mangyari dyan, isang katakot-takot na experience ang mangyayari sa inyo. Pakitandaan, gamitin ng maayos ang internet. Tignan ang background ng mga informasyon na gagamitin ninyo. Ingatan ang inyong mga sarili sa paggamit ng internet. Maliwanag? Kung wala ng tanong, wala na. Final? Pakitaas na lang ang kamay. Kung wala na, magpo-proceed na tayo sa ating susunod na activity. Okay, dahil kung wala na, tayo'y mag-quiz na. No, kung nakinig talaga kayo, magigets nyo naman kung paano yung quiz. No, madali lang naman to. Magbibigyan ko ng instructions. Okay? Ayan, so, get one and pass na lang. No? May bibigay ako papel sa inyo. Pero bago yon, bigyan ko muna kayo ng ating instruction. So, magkakaroon tayo ng ating evaluation. So, quiz number 3. Ito ay, ginawa natin kanina to, real or fake. Sa loob ng test paper, magkakaroon tayo ng 3 image, no? Titignan nyo lang naman kung ang mga imaheng ito ay real or fake, no? Hindi na kailangan bigyan ng reason. No, ilagay nyo lang kung ito ba ay real, fake, no? 3 image lang siya. Okay, sa number 2 ng ating i-fact check mo. Yan. Choose and check the best answer in the situation below. So ito ay isang situational na test. No? Basahin ng maigi ang ating tanong at basahin ang ating mga choices. No? Makikita nyo naman kung ano yung tama at mali. No, maliwanag ba? Test number 1, real or fake. Test number 2, situational pero multiple choice. No? At higit sa lahat, yan. Test number 3, pinakahuli na to, I know my ICT. Using the knowledge that you have learned about the trends and issues in ICT, answer the following questions with your utmost sincerity and honesty. No, so isusulat nyo lang naman kung ano yung natutunan nyo doon sa ating test number 3. Meron siyang at least 4 questions. No, so isusulat nyo lang ng buong puso kung ano yung nais nyong sabihin, or i-guide naman kayo ng questions doon. So, hindi nyo kailangan magpakahirap kung ano yung kailangan yung isagot. Guided naman kayo kahit paano. Maliwanag ba? Questions? Sir, mag-check po ba tayo ngayon? Hindi na. Ako na mag-check na. Ayoko kayong pahirapan. Okay? Wala nang tanong? O, ayan. So, get one and pass na muna. Ayan. So, next 15 minutes. 15 minutes, papasa na natin yan. No, madali na lang yan and makikita nyo agad yung mga tamang isasagot. So, start answering. Go! Kaya yan. Kung may questions kayo, please ask lang. Pakitaas ang inyong mga kamay. No? Sir, hindi ko po mag-guess itong number 4. Okay, lalapit ako sa inyo. Kalma lang. Pakisagutan na muna. Ilagay ang inyong pangalan, grade, section, date. Ayan. So, tahimik na muna. Nagkiquiz na. A few moments later. Ayan. Ngayon, okay na ang lahat. Okay na. Nakapagsagot na. May nagsasagot pa ba? Pakitaas ang kamay. Wala na. Wala nang huling wala nang hahabol. Wala na. Ayan. So, okay na ang lahat. No? Wala nang gustong itanong. Pero, magkakaroon tayo ng assignment. No, madali lang naman ang assignment na ito. Makikita nyo na sa screen kung ano yung assignment. Pakibasa, please. Yan. Assignment. Ayan. So, madali lang naman yung assignment natin, di ba? Ang daling sundan. No? The students will be given a handout, a list of steps on how to decide whether the image/text is AI generated or not. They will then use this list. No, gagamit kayo ng checklist na magde-determine kung ito ba ay isang AI generated or totoo. No, parang real or fake lang siya,
Pero, meron kayong checklist para ma-determine kung isang bagay ay totoo or fake. So, ngayon, ano ba? Kung may nakita kayo, may AI-generated na post, kayo ay required. No? So, kailangan yung gawin to. Kayo ay required na gumawa ng isang social media post na maging aware sa mga AI-generated information. Hindi lang information, kung hindi picture. No? So, saan kayo makakita nun? So, syempre, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, malay mo, sa Twitter din. Meron. So, magpo-post kayo sa social media account nyo ng awareness about sa AI-generated information. Ngayon, kapag nakapag-post na kayo, mag-i-screenshot nyo to. I-screenshot nyo tong pinost ninyo sa social media. No, yung awareness post nyo. Screenshot nyo lang yon, and then, isi-send nyo sa group chat kung saan kasama nyo si Teacher Edmond. Na meron naman tayong group chat, di ba? Sino hindi pa kasama sa group chat? O, lahat na kasama na, di ba? So, isi-send nyo doon yung proof na nag-post kayo ng social media awareness nyo about sa AI generated. Ngayon, this will be marked as your recitation points. So, may points to. Tandaan, no? May points to. So, galingan nyo sa paghahanap. No? Galingan nyo sa paggamit ng checklist. Okay? Wala ng tanong? Raise your hand lang kung wala ng tanong. Ay, kung meron pa tanong, any clarification? Wala na? Wala na? Wala na talaga. Kung wala na, ayun lang. No? Ayun lang ang ating lesson for today. Sana nag-enjoy kayo sa ating topic, sa ating naging mga activity, and sa mga bago nyong natutunang sa mga natutunan nyong lesson. So muli, ako, si Teacher Sir Edmond Hillary S. Vinzon. No? So with that, tapos na po ang ating klase. You may pack your things na. Kung wala nang tanong, pwede na kayong lumabas ng ating classroom. Ayun lang, and maraming salamat! Thank you. Pakitandaan yung assignment nyo, ha? May deadline yan, may deadline. Thank you for watching.